sa OFW Diaries, ang Pinay na nakapasok sa sikat na reality show na Britain's Got Talent. At ang kwento ng isang Pinay na pinagsamantalahan ng mga kalalakihan sa Saudi Arabia. Nagalit po ako sa mga Arabo ko eh. Masakit po sa loob yung nangyari. Kasi ganun nga po, binawi nila yung mama ko. Isa na namang OFW ang nagpatunay sa galing ng mga Pilipino sa larangan ng musika. Ito'y matapos siyang sumali at makapasok sa semifinals ng isang reality TV show, ang Britain's Got Talent. Siya si Madonna Dicena, isang single parent at isa ring mga awit sa United Kingdom. Kanyang boses, nag-iwan ng marka sa milyon-milyong manonood sa Britanya. Siya si Madonna Dicena, isang Pilipino na naging semifinalist sa Britain's Got Talent noong April 2008. Noong nakaraang linggo, umuwi ng Pilipinas si Madonna at personal ko siyang nakilala. Hi! Ika, ay, Madonna! Hi! Ako si Carla. Kumusta? Hi, Iris. Anak ko to. At ito rin? Matapos ang 2 taong pagtatrabaho sa Britain bilang isang OFW, halatang miss na siya ng kanyang mga anak. Ano to? Explain mo naman sa akin, what is this? That's a calendar. A calendar. We cross out every numbers. It means every day. If we're this close to having nanay back home. I was very, very happy. Siyempre, 2 years na hindi nakikita yan, yung kakulitan nito. Nahimik ka ng isa. Bakit idol mo si nanay? Because she's good at singing and she take care of us and we love her. And you love her. And Britain loves her. If I was to say, that was an incredible vocal. Hindi nakapagtataka kung bakit idol ng kanyang mga anak si Madonna. Nalaman ko kung bakit nang mapanood ko ang performance niya sa pinakatanyag na talent show sa Britanya. At napabilit niya maging mga hurado. Naiyak ka kaagad. Ang tagal yan. Ako ang pinakatagal siguro sa Kabado ka ng time na yan? Hindi lang talaga ako nakahinga. Hindi ka nakahinga? Nagulat ako na nagustuhan naman niya in the end. Overall, nagustuhan naman niya. So, ano yan, very rare na nagpuring siya. Ang kwento ni Madonna ay tulad ng kwento ng bawat OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Hangang-hanga ako kay Madonna kasi ang galing niyang umawit. Hangang-hanga ako sa kanya kasi umabot siya sa semifinals ng isang sikat na reality TV show sa United Kingdom. Pero mas humanga ako sa kanya kasi OFW siya. Wala siyang pinagkaiba sa ibang mga OFW na ilalaan ang buhay para sa kanilang pamilya. Pinakikinggan ng Britanya at ng buong mundo hindi lang ang boses, kundi maging ang kwento ng isang Pilipina, si Madonna Dicena sa talent show na Britain's Got Talent. At napabilib ang lahat sa angking galing ni Madonna. Kwento ni Madonna, bata pa lang siya, hilig na niya ang kumanta. 3 years old, nag-start ako. Then, mga 7 years old, nag-start ako mag-train. Mga 11 years old, nag-compete na ako for singing competitions. At the age of 16, naging professional singer na ako with a professional band.
Sa Singapore, unang sinubukan ni Madonna ang kanyang swerte. Punta ako doon mag-isa and lahat siya nilapitan ko. And luckily, na-discover ako ng isang may-ari na magbubukas na club, isa sa pinakamalaki at pinakamaganda. Naging lead singer siya ng isang banda, pero hindi ito naging sapat para tustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nagtungo si Madonna sa Britanya. Nag-aaral ako, plus nag-work ako at the same time. Doon ko naranasan yung halos kalit-karin mo na yung paa mo para makauwi ka. I worked in a sandwich store na graveyard shift pa. Nagkaroon ako ng work permit and doon ako nagsimulang kumanta sa mga clubs and pubs doon. Hindi yun enough kapag wala kang pangalan. That's why naisip ko na mag-TV and join this Britain's Got Talent. Kwento ni Madonna, hindi naging mahirap para sa kanya na makapasok bilang contestant sa Britain's Got Talent. Would you like to audition? Sabi sa akin. Yes, sabi ko, can I audition? But I'm not Brit. I'm a Filipino. Can I do that? But I have working permit. Sabi ko ng gano'n. Tapos sabi nila, no problem. At nung kumanta siya, nakuha niya ang atensyon ng mga Briton. Doon ko narinig yung mga bigla silang nagtahimik. Tapos pagkatapos nun, sigawan yung mga tao, gano'n. Nakapasok si Madonna sa semifinals ng Britain's Got Talent. Hindi mananalo sa Grand Finals, hindi ito naging rason para mahinto ang career ni Madonna. Sa katunayan, ito pa ang naging mitya ng kanyang pagsikat. Maging ang half-British, half-Filipino na si Charlie Green, na isa rin naging contestant ng Britain's Got Talent, puno ng papuri para kay Madonna. Hi Madonna, I hope you have a great time in the Philippines. All the fans over there are wonderful, and hope to see you soon, and hope you have a successful career. Pagkatapos ng competition, tila tinulungan si Madonna ng tadhana para makamit ang matagal na niyang hinahangad. Ang makauwi sa Pilipinas para makasama ang kanyang mga anak. Sila Manny Pacquiao nagkaroon ng press con nung Manny Pacquiao and Hatton. And I was there and pinakilala ako. Napakinggan nila yung CD and tumawag sa akin yung advisor niya. Sabi niya, I didn't know that you were this good. So bakit ka nga ba umuwi? Well, it's opportunity for me. Manny Binigay Pacquiao ni Manny Pacquiao. Nag-offer sila na management. Sabi niya, sige, you could just go home and hindi ka na lang mag-work. At least hindi ka na hiwalay sa mga anak mo. Natuwa ako kasi nabigyan ng opportunity ang isang talented Filipino na ipamalas ang kanyang talento dito sa Pilipinas. Pero higit sa lahat, natuwa ako kasi finally, makakapiling na ng mga batang yun yung kanilang nanay. Ang kwento ni Madonna, kwento ng tagumpay ng isang OFW sa ibang bansa. Marami rin who would look down to us na akala nila taglilinis lang tayo, akala nila tayo. Very proud naman ako na people, uy, Pilipino ako and you're there clapping. Nag-standing ovation kayo, naging news ito and I'm a Filipino. And internationally, naging news siya. At matapos ang pagkikipagsapalaran niya sa ibang lupa, ngayon, nabigyan na siya ng pagkakataong ipamalas ang kanyang galing at talento dito na mismo sa sarili niyang bansa. Sa lahat ng mga naging natuwa, naging proud, actually, para sa kanila rin to. And I hope I could make things pa na tipong magiging proud sila. And it would go far, far back. Pauwi po siya, galing po ng clinic. Tapos nung magtitimpla po siya ng tea, tinatakbo po siya ng isang arapo. Tapos pinamay po siya ng panyo para makatulog.